Bakit nga ba kahit anong sipag mo, kahit anong tipid, kahit anong dasal, parang laging may butas ang iyong bulsa? Isang araw lang may hawak kang kaunti, kinabukasan wala na. Hindi ka maluho, hindi ka pabaya, pero tila ba may hindi mo maintindihang puwersa na humihigop ng lahat ng iyong pinaghirapan. At sa gitna ng lahat ng ito, mapapatanong ka, Diyos, nasaan ka sa aking pinansyal na paghihirap? Kung ikaw ay isa sa mga taong palaging nagtataka kung bakit tila laging kapos, laging salat, at laging nauubos ang pera mo, huwag kang bibitaw. Dahil ang sagot ay hindi lang tungkol sa trabaho, hindi lang tungkol sa gastos, at lalong hindi lang tungkol sa swerte. Ang sagot ay matatagpuan sa isang lugar na madalas nating kalimutan, ang salita ng Diyos. Oo, sa mismong Biblia, ang aklat na hindi lang nagtuturo kung paano mamuhay ng matuwid, kundi nagbibigay liwanag sa lahat ng aspeto ng buhay ng tao, kabilang na ang pera. Sa loob ng mga pahina ng banal na kasulatan ay may mga prinsipyo, malalim, totoo at walang kapantay na bumabasag sa tanikala ng kakapusan. Mga utos, babala at pangako ng Diyos na hindi nagmamaliw. Ngunit sa dami ng ingay ng mundo, mga payo sa social media, mga teorya ng negosyo at mga guro na puno ng kayabangan, nalilimutan nating bumalik sa pundasyon, ang Diyos na siyang may akda ng kayamanan at kasapatan. Kaya bago ka maghanap ng panibagong side hustle, bago ka magbenta ng kung ano-ano, bago ka muling umutang, tumigil ka muna. Umupo ka at hayaang ang katotohanan ng salita ng Diyos ang tumagos sa puso mo. Dahil sa seryeng ito, ibubunyag natin kung paano ka maaaring nabubuhay sa labas ng disenyo ng Diyos pagdating sa pananalapi at kung paano ang pagbabalik sa kaniyang kalooban ay maaaring magdala ng tunay na kasaganaan, hindi ayon sa pamantayan ng mundo, kundi ayon sa walang hanggang karunungan ng langit. Kung handa ka nang marinig ang totoo, kahit masakit, kahit salungat sa nakasanayan, magpatuloy ka. At habang tayo'y sama-samang lumalalim sa salita ng Diyos, maaaring sa wakas, maranasan mo na rin ang kalayaang matagal mo nang hinahanap. Tinsisimulan ang isang pagbabagong hindi mo kailanman inaasahan. Ang unang hakbang upang maunawaan kung bakit tila laging nauubos ang pera ng isang tao ay hindi nagsisimula sa bank account, sa trabaho o sa estado ng ekonomiya. Ito'y nagsisimula sa puso. Ayon sa Kawikaan 4:23, ingatan mo ang iyong puso ng buong sikap, sapagkat mula rito'y dumadaloy ang mga bukal ng buhay. Ang lahat ng bagay sa ating buhay, kabilang na ang paraan ng ating paggamit at pagtanggap ng pera, ay produkto ng laman ng ating puso. Kung ang ating puso ay puno ng takot, pagkakait, pagkamakasarili o kasakiman, natural lamang na ang ating mga desisyon sa pera ay magiging salamin ng mga damdaming iyon. Ang Biblia ay hindi tahimik tungkol sa pera. Sa katunayan, higit sa 2,000 talata ang may kaugnayan sa kayamanan, ari-arian at pananalapi. Mas marami pa kaysa sa talata tungkol sa pananampalataya at panalangin. Hindi ito dahil mas mahalaga ang pera kaysa sa pananampalataya, kundi dahil alam ng Diyos na ang pera ay isang matinding pagsubok sa ating katapatan at madalas itong nagiging alternatibong Diyos sa puso ng tao. Kaya't sinabi ni Jesus sa Mateo 6:24, walang makapaglilingkod sa dalawang Panginoon, hindi kayo makapaglilingkod sa Diyos at sa kayamanan. Ito ang pundasyon na madalas hindi natin napapansin. Hindi laging kakulangan sa kita ang ugat ng pagkapos, kundi kakulangan sa pagsunod. Hindi palaging kulang sa oportunidad, kundi kulang sa pagsusuri ng sarili kung sino ba talaga ang inuuna sa ating buhay, ang Diyos ba o ang ating sariling kagustuhan. Madalas, kahit nasa simbahan tayo, kahit nagdadasal tayo, ang ating puso ay nakakapit pa rin sa ideya ng seguridad na galing sa pera. Kaya't kapag ito ay nawala, naguguluhan tayo, nababahala, at minsan pa'y nagkakasala upang lamang magkaroon muli nito. Isang halimbawa nito ay ang mga Israelita sa Lumang Tipan. Sa tuwing sumusunod sila sa Diyos, umaapaw ang kanilang ani, sagana ang kanilang bayan, at may kapayapaan sa kanilang lupain. Ngunit sa tuwing sila'y tumatalikod sa utos ng Diyos, nagiging gahaman, nagsasamba sa mga Diyos-Diyosan at nagpapabaya sa katarungan, agad nilang nararanasan ang tagutom, pagkatalo at pagkakabihag.
Ang ugnayan sa pagitan ng pagsunod at kasapatan ay malinaw. Hindi ito prosperity gospel, kundi isang paalala ng banal na prinsipyo. Hanapin muna ninyo ang kaharian ng Diyos at ang kanyang katuwiran, at ang lahat ng bagay na ito ay idaragdag sa inyo. Mateo 6:33. Marahil ang dahilan kung bakit tila nauubos lagi ang iyong pera ay hindi dahil hindi ka pinagpapala, kundi dahil may paglabag sa prinsipyo ng Diyos na hindi mo pa natutuklasan o inaamin. Ang pagbubukas ng pinto sa pagpapala ay hindi sa pamamagitan ng pagpilit sa langit sa panalangin, kundi sa pamamagitan ng pagsasaayos ng iyong buhay ayon sa kalooban ng Diyos. Ang pagsunod ay hindi opsyonal sa kaharian ng Diyos. Ito ang mismong susi. Sa tuwing nararamdaman mong tila palaging may kulang, palaging may nauubos, at palaging may hindi sapat, mahalagang itanong, ano ang hindi ko nakikita? Sapagkat ang kakapusan ay madalas na sintomas lamang ng isang mas malalim na suliranin, isang problema sa ugat, hindi sa bunga. Sa aklat ni Hagay, makikita natin ang isang napakalinaw at nakakagising na larawan ng ganitong espiritual na realidad. Ang mga tao ay nagtataka kung bakit ang kanilang pagsusumikap ay tila walang bunga, ngunit ang sagot ng Diyos ay direkta at hindi malambot. Inaasahan ninyong marami, ngunit kakaunti lamang ang inyong nakamtan, at ang kakaunting iyon ay agad ko namang pinawi. Bakit? Dahil abala kayo sa inyong sariling bahay habang ang aking bahay ay nakatiwangwang. Hagay 1:9. Ito ang punto ng pagkaubos na hindi madalas tinatalakay, ang pagkaubos na bunga ng pagpapabaya sa Diyos. Ang konteksto ng talatang ito ay matapos bumalik ang mga Israelita mula sa pagkakabihag sa Babylonia. Pinahintulutan sila ng Diyos na muling itayo ang Jerusalem at ang templo, ngunit sa halip na unahin ang tahanan ng Diyos, inuna nilang muli ang kanilang mga personal na ari-arian. Gumawa sila ng mga bahay, nagtanim, naghanap buhay, ngunit kahit anong gawin nila, parang walang nananatili. Ang Diyos mismo ang nagpahayag, siya ang pumapawi ng kanilang bunga dahil hindi siya ang kanilang inuuna. Marami sa atin ngayon ay nasa parehong sitwasyon. Hindi natin sinasadyang talikuran ang Diyos, ngunit sa ating mga desisyon, sa ating schedule at sa ating mga prioridad, malinaw na siya ay nasa huli. Ang pagbibigay, ang paglilingkod, ang pagdalo sa sambahan, ang panalangin, lahat ito ay ginagawa kapag may oras o kapag hindi abala. Ngunit kapag dumating na ang pagkakapos, saka lamang natin naaalala ang Diyos at nagtataka tayo kung bakit hindi niya agad sinasagot ang ating mga panalangin. Ang tanong ay hindi lang kung kulang ka sa pera. Ang tanong ay, kulang ka ba sa pagsunod? Dahil kung ang prinsipyo ng Hagay ay totoo noon, totoo rin ito ngayon. Hindi dahil gusto ng Diyos tayong pahirapan, kundi dahil mahal niya tayo ng sapat upang disiplinahin tayo kapag tayo'y naliligaw. Ang pagdidisiplina ng Diyos ay hindi kaparusahan, ito ay paanyaya. Paanyayang bumalik, magsisi, at muling unahin siya sa lahat ng bagay. At kapag nangyari ito, ang dating pagkaubos ay maaaring mapalitan ng kasapatan, hindi dahil tayo'y naging mas magaling, kundi dahil tayo'y muling nagpakumbaba. Kaya't kung tila laging nauubos ang iyong pera, baka hindi ito issue ng kita, kundi issue ng pagsamba, sapagkat ang totoong worship ay hindi lang kanta o pag-iyak sa altar, kundi ang araw-araw na desisyon kung sino ang inuuna mo sa buhay. At kapag ang Diyos ang una, ang kanyang pangako ay tiyak, siya ang bahalang magdagdag ng lahat ng bagay. May mga pagkakataon na ang pera ay dumarating, ngunit kasing bilis din nitong nawawala. Hindi dahil sa kakulangan ng kita, kundi sa kawalan ng karunungan. Dito pumapasok ang isa sa pinakamahalagang katotohanan na matatagpuan sa salita ng Diyos. Ang tunay na yaman ay hindi lamang nasusukat sa dami ng hawak mong salapi, kundi sa uri ng puso at isipan na mayroon ka sa paggamit nito. Kaya't hindi nakapagtataka na sa Kawikaan 21:20 ay sinabing, may kayamanang naiimbak at langis sa tahanan ng marunong, ngunit ito'y nilalamon ng mangmang. Ang taong may takot sa Diyos ay hindi lamang marunong kumita, kundi marunong ding maglaan. Ngunit sa ating panahon, kung saan ang kultura ay nagtuturo ng agarang kasiyahan, ng konsumerismo, at ng pamumuhay lampas sa kakayahan, marami ang nagiging alipin ng maling paggamit ng pera. Hindi dahil sila ay tamad o walang pinag-aralan, kundi dahil wala silang ugat sa karunungan ng Diyos. Sa halip na tanungin,
Paano ko ito magagamit upang maparangalan ng Diyos? Ang tanong ay kadalasang, ano pa ang maaari kong bilhin? O minsan pa, paano ko makakamit ang respeto ng iba sa pamamagitan ng aking kayamanan? Ang kasalanang ito ay hindi laging halata. Hindi ito palaging nasa anyo ng sugal, bisyo o labis na luho. Minsan, ito ay tahimik na pag-aaksaya, ang pagpili ng komportabling pamumuhay kapalit ng responsableng pamumuhay. Ang pagtanggi sa pagbibigay kahit alam mong ikaw ay pinagpala. Ang pagbubulag-bulagan sa pangangailangan ng iba sa paligid habang ikaw ay nabubuhay sa labis. Ito ang mga bagay na dumarating bilang pagkaubos hindi dahil ginusto ng Diyos, kundi dahil pinili nating huwag makinig sa kanyang tinig. Sa Mateo 25, ang talinghaga ng mga talento ay nagbibigay ng malalim na aral. Ang Panginoon ay nagbigay ng mga yaman sa kanyang mga alipin ayon sa kanilang kakayahan. Ngunit hindi lahat ay naging tapat. Ang isa sa kanila ay pinili ang takot kaysa pananampalataya at ang talento niya ay kinuha at ibinigay sa mas tapat. Dito natin makikita, ang yaman ay ipinagkakatiwala lamang sa mga marunong magpakita ng pananagutan. Ang hindi marunong magpalago o mas masaklap, ang hindi marunong gumamit ayon sa kalooban ng Diyos ay nawawalan. Hindi dahil ipinagkait sa kanila ng Diyos, kundi dahil pinili nilang hindi sumunod. Ang pagkaubos ng pera sa maraming pagkakataon ay bunga ng kawalan ng espiritual na disiplina. Ang puso na hindi tinuruan ng Biblia ay madaling mahulog sa tukso ng maling paggastos, maling prioridad at maling layunin. Ngunit ang mabuting balita ay ito. Ang karunungan ay iniaalok ng Diyos sa lahat ng humihingi nito. Ayon sa Santiago 1:5, kung ang sino man sa inyo ay nagkukulang sa karunungan, humingi siya sa Diyos at ito'y ibibigay sa Kanya. Hindi kailanman huli upang itama ang landas. Ang tunay na pagbabago sa pananalapi ay nagsisimula sa pagbabagong espiritual. Kapag pinag-uusapan natin ang patuloy na pagkaubos ng pera, hindi natin maaaring ihiwalay ang usaping ito mula sa mas malaking larawan ng pagsunod at paglabag sa kalooban ng Diyos. Ang kasaganaan at kakapusan sa pananaw ng banal na kasulatan ay hindi lamang pang-ekonomikong kondisyon, ito'y espiritual na indikasyon. Ang Deuteronomio 28 ay isa sa mga pinakamalinaw na bahagi ng Biblia na nagpapakita ng ganitong prinsipyong espiritual. Dito, inilatag ng Diyos sa bayang Israel ang dalawang landas, pagpapala para sa pagsunod at sumpa para sa pagsuway. Ang mga talata ay hindi malabo. Sa mga unang bahagi ng kabanata, sinabi ng Diyos na kung ang kanyang bayan ay susunod ng buong puso, pagpapalain niya sila sa lungsod at sa bukid, sa kanilang mga anak at ani, sa kanilang pagpasok at paglabas. Ngunit sa mga sumunod na talata, kung sila'y hindi makikinig sa tinig ng Panginoon, darating ang kabaligtaran, kakapusan, kabiguan, pagkatalo at pagkaubos. Isa sa mga pinakanakakakilabot na linya ay nasa Deuteronomio 28:38. Maghahasik ka ng marami sa bukid, ngunit kakaunti ang aanihin, sapagkat kakanin ito ng balang. Isang malinaw na larawan ng pagsusumikap na nauuwi sa wala, hindi dahil kulang ang iyong gawa, kundi dahil may espiritual kang nilabag. Sa ganitong liwanag, dapat nating itanong sa sarili natin, mayroong bang aspeto ng aking buhay na hindi sumusunod sa Diyos? Sapagkat ang Diyos ay hindi lamang interesado sa ating panlabas na kilos, kundi sa ating panloob na pagkatao. Hindi sapat ang pagtanggap ng kaalaman tungkol sa tama at mali. Ang tunay na pagsunod ay makikita sa praktikal na buhay. Paano ka magdesisyon sa pera mo? Ginagamit mo ba ito ayon sa iyong kagustuhan o ayon sa kalooban ng Diyos? May mga kasinungalingang tinanggap mo ba mula sa mundo tungkol sa kung paano dapat gamitin ang kayamanan? Ang mga Israelita ay hindi nawasak dahil sa kakulangan ng kaalaman, kundi dahil sa matigas nilang puso. At ito rin ang panganib ng maraming mananampalataya ngayon, masigasig sa pagdalo, masipag sa mga gawain ng simbahan, ngunit hindi tunay na sumusunod sa kalooban ng Diyos sa araw-araw na buhay, lalo na sa larangan ng pananalapi. Ang pagiging tagasunod ni Kristo ay hindi lamang nakikita sa simbahan. Ito'y nasusukat sa iyong paggasta, sa iyong pagbibigay, sa iyong disiplina sa sarili, at sa iyong pakikitungo sa mga nangangailangan.
Ngunit sa kabila ng babala, ang puso ng Diyos ay nananatiling puno ng awa. Ang kanyang layunin sa paglalantad ng katotohanan ay hindi upang tayo'y wasakin, kundi upang tayo'y muling akayin pabalik sa tamang landas. Ang pagsisisi ay hindi kahihiyan, ito'y biyaya. At kapag ang isang puso ay tunay na nagsisisi, ang Diyos ay tapat na magpatawad at magpanauli. Ang pagkaubos ay maaring hindi permanente kung ang puso ay handang magbago. Sa mundo kung saan ang sukatan ng tagumpay ay nasusukat sa laki ng bank account, halaga ng ari-arian at dami ng ari-ariang material, nakakaligtaan ng marami ang isang mahalagang prinsipyong itinuturo ni Jesus mismo, ang kahalagahan ng katapatan sa maliliit na bagay. Sa Lucas 16:10 sinabi niya, ang mapagkakatiwalaan sa maliit na bagay ay mapagkakatiwalaan din sa malaki, at ang hindi tapat sa maliit na bagay ay hindi rin tapat sa malaking bagay. Ito ay isang prinsipyo na madalas isinasantabi, ngunit ito ang mismong pundasyon ng pagpapala sa pananalapi. Ang Diyos ay hindi nagbibigay ayon lamang sa kagustuhan o pangangailangan. Siya'y nagbibigay ayon sa prinsipyo ng pagtitiwala. Kung hindi mo mapanghawakan ng tama ang maliit, bakit ka bibigyan ng higit? Kung sa kaunting kinikita mo ay hindi mo kayang maging matuwid, hindi ka marunong maglaan, hindi ka marunong magbigay, at higit sa lahat, hindi mo inuuna ang Diyos, paano mo inaasahan na pagkatiwalaan kanya ng higit pa? Hindi ito usapin ng kapalaran, kundi ng pananagutan. Maraming tao ang nagdarasal ng promosyon, mas malaking kita, mas maraming oportunidad. Ngunit sa mata ng Diyos, ang tanong ay, ano ang ginawa mo sa ibinigay ko sa iyo ngayon? Ang pananampalatayang hindi sinasamahan ng disiplina ay nananatiling hungkag. At ang panalangin para sa pagpapala na hindi sinasamahan ng pagsunod ay nananatiling walang epekto. Hindi dahil bingi ang Diyos, kundi dahil hindi pa tayo handa sa hinihiling natin. Ang Diyos ay hindi nagpapalago ng mga puso na hindi pa marunong humawak ng kaunti. Ito rin ang dahilan kung bakit maraming mananampalataya, kahit matagal na sa pananampalataya, ay hindi pa rin nakakaranas ng tunay na kasaganaan. Hindi dahil hindi sila mahal ng Diyos, kundi dahil may mga leksyon sa pagiging katiwala na hindi pa nila natutunan. Sa Mateo 25, muli nating binabalikan ang talinghaga ng mga talento. Ang mga aliping naging tapat sa kaunting ipinagkatiwala sa kanila ay tinawag ng kanilang Panginoon na mabuti at tapat na alipin at binigyan ng mas marami pa. Ngunit ang aliping hindi gumawa na nagtago ng kanyang talento ay hindi lamang pinagalitan, kinuha pa ang kanyang ipinagkatiwala at ibinigay sa iba. Dito natin nauunawaan, ang Diyos ay hindi nagpapala batay sa dami ng ating hinihiling, kundi sa antas ng ating pagiging handa. At ang paghahanda ay hindi nagsisimula sa malaking halaga, kundi sa araw-araw na paghawak sa maliit na bagay. Ang iyong kaalaman sa kung paano gumastos, kung paano magbigay, kung paano maghintay, at kung paano maging matapat, ito ang tunay na sukatan kung ikaw ba ay karapat-dapat sa higit pa. Ang pagkaubos ng pera, kung minsan, ay bunga ng isang mas malalim na issue. Hindi pa tayo handang panghawakan ang pagpapalang hinihingi natin. At ang tanging paraan upang matutong humawak ng mas marami ay ang matutong maging tapat sa kaunti. Isa sa mga pinakamalinaw ngunit madalas na iniiwasang utos ng Diyos pagdating sa pananalapi ay ang utos ng pagbibigay. Sa paningin ng tao, ito ay kabalintunaan. Paano mo masusolusyonan ang kakapusan sa pamamagitan ng pagbibigay? Ngunit sa kaharian ng Diyos, ang prinsipyo ay malinaw. Ang pagbibigay ay hindi pagkawala, ito'y paghahasik. At ang mga utos ng Diyos ay hindi kailanman na ibigay upang tayo ay mawalan, kundi upang tayo'y matutong sumunod at pagkatiwalaan ng higit pa. Sa aklat ni Malakias 3:8-10, isang matinding hamon ang inihayag ng Diyos. Nanakawan ba ng tao ang Diyos? Ngunit ninanakawan ninyo, ako ang bayan ay nagtataka. Paano ka namin ninakawan? At sumagot ang Diyos, sa mga 10 bahagi at mga handog. Ang resulta? Sumpa. Ang solusyon? Dalhin ninyo ang buong 10 bahagi sa kabangyaman upang magkaroon ng pagkain sa aking bahay. Subukin ninyo ako ngayon dito, kung hindi ko bubuksan para sa inyo ang mga durungawan ng langit at ibubuhos ko ang pagpapala hanggang sa kayo'y walang sapat na silid upang paglagyan
Ito ang tanging pagkakataon sa buong kasulatan kung saan hinamon ng Diyos ang kanyang bayan na subukin siya. Hindi ito manipulasyon, hindi ito transactional na pananampalataya. Ito'y paanyaya ng Diyos na sumubok sa kanyang katapatan. Ngunit tandaan, ang pagbibigay ng ikapu ay hindi paraan upang yumaman, kundi paraan upang ipakita ang ating pagkilala sa Diyos bilang tagapagkaloob ng lahat. Ang ikapu ay hindi pagbabayad ng utang, kundi pagkilala sa kanyang soberanya sa ating kabuhayan. Ngunit ang pagbibigay ay hindi lamang tungkol sa porsyento. Ang puso sa pagbibigay ay mas mahalaga kaysa sa halaga. Sa 2 Korinto, Kabanata 9, Talata 7, sinasabi ni Pablo, ang bawat isa ay dapat magbigay ayon sa ipinasiya ng kanyang puso, hindi masama ang loob o dahil sa pamimilit, sapagkat iniibig ng Diyos ang nagbibigay na masaya. Ang pagbibigay ay isang espiritual na kilos, isang pagsamba. At kung ito ay ginagawa ng may pananampalataya at kagalakan, nagiging daan ito hindi lamang ng pagpapala sa iba, kundi ng paglago ng ating tiwala sa Diyos. Maraming tao ang takot magbigay dahil iniisip nilang mawawalan sila. Ngunit ang hindi nila nauunawaan ay ang kawalan ng pagbibigay ay maaaring isa sa mga dahilan kung bakit tila hindi sila umaasenso. Hindi dahil pinaparusahan sila ng Diyos, kundi dahil hindi sila sumusunod sa prinsipyo ng kanyang kaharian. Ang prinsipyo ng pag-ani ay laging nauuna sa paghahasik. Kung ayaw mong maghasik, huwag kang umasa ng ani. At kung ayaw mong magtiwala sa Diyos sa kaunti, huwag kang umasang pagkatiwalaan sa marami. Ang pag-ikot ng pera sa ating buhay ay hindi dapat nakasentro sa ating sariling interes. Ito ay dapat dumaloy tulad ng isang ilog, tumatanggap at nagbibigay. Ang ilog na hindi dumadaloy ay nagiging latian, mabaho, patay, at walang silbi. Gayun din, ang buhay na tumatanggap ngunit hindi marunong magbahagi ay unti-unting natutuyo sa espiritual at material na aspeto. Ang pagbibigay ay hindi para sa Diyos, dahil hindi niya kailangan ng ating pera. Ito ay para sa atin, upang hindi tayo gawing alipin ng kayamanan, kundi tagapangasiwa ng kanyang biyaya. Kung naramdaman mong tinamaan ka ng katotohanan ito, hindi dahil sa galit ng Diyos, kundi dahil sa kanyang habag, ito na ang oras upang huminto, lumuhod at muling ibalik ang lahat sa kanya. Hindi pera ang tunay mong kailangan. Ang kailangan mo ay isang pusong muling nagpapasakop sa Diyos na handang matutong mamuhay ayon sa kanyang mga prinsipyo. Dahil sa kaharian ng Diyos, ang tunay na kasaganaan ay hindi nasusukat sa kung gaano karaming hawak mo, kundi sa kung sino ang may hawak sa puso mo. Kaya kung ang video na ito ay naging liwanag sa kadiliman ng iyong pagkakapos, huwag mong hayaang matapos ito ng walang tugon. Mag-subscribe ka ngayon, i-like mo ang video, at higit sa lahat, ibahagi mo ito sa taong alam mong kailangan ding makarinig ng katotohanan ito. Hindi para sa akin, kundi para sa Kanya. Dahil ang salita ng Diyos ay hindi bumabalik ng walang kabuluhan. Ito'y nagtatanim, nagpapabago, at nagbibigay buhay. Ito ang panahon upang lumakad hindi ayon sa sistema ng mundo, kundi ayon sa kalooban ng Diyos. Dahil kapag Siya ang inuuna, ang lahat ng bagay ay darating ayon sa Kanyang tamang panahon.